Muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga doon pa rin po tayo sa ating series na tinatalakay. At ang ating nga pong topic ngayon ay it's all about 3 signs of immature members of the church. So, basahin natin yung aklat ng 1 Corinthians 3, 1 hanggang 4. Sabi dito, mga kapatid, hindi ako nakapagsalita sa inyo ng tulad ng mga taong espiritual. Subalit tulad sa taong namumuhay ayon sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas sa halip na matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. At maging sa ngayon nga ay hindi pa ninyo kaya. Ito ay sapagkat kayo ay nasa laman pa rin, dahil mayroon pa rin kayong mga inggitan, paglalaban-laban, at pagkakabahabahagi. Hindi ba kayo ay namumuhay pa sa laman at namumuhay bilang mga tao? Ito ay sapagkat may nagsasabi, ako ay kay Pablo. Ang iba ay nagsasabi, ako ay kay Apolos. Hindi ba ito ang nagpapakitang kayo ay namumuhay pa ayon sa laman? So, praise God, tunay nga na yung topic natin ngayon ay patungkol sa mga uri ng Kristiyano o mga sign ng isang Kristiyano na pagiging immature na miyembro ng isang church. So, what is the sign of immaturity? First, sabi dito, they are people of the flesh who are still infants in Christ. So, sabi nga sa verse 2, pinainom ko kayo ng gatas sa halip na matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ang matitigas na pagkain, at maging sa ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, ang mga immature, masasabi na ang isang Kristiyano ay immature sa pamamagitan ng kanilang the way he treat or someone na mayroon pa mga inggitan, pagsiselos, jealous dun sa mga kasamahan nila. It's either pagkakabahabahagi. Ito yung mga kapag napagsabihan ng masasakit ay hindi na nagsisimba, kasi ang gusto nila ay piliin lang yung mga bagay na o mga salita na makakatulong o makakapag bigay sa kanila o makapagpataas ng personalidad na meron sila, at hindi nila tinatanggap yung mga bagay na negative sa kanilang mga sarili. And number 2, sabi dito, they cause division, jealousy, and strife. So, yung pagkakainggit, jealous, pagsiselos, division, yung sinasabi nila na dito na lang ako sa isa kasi hindi ako pinatatamaan nito. Dito na lang ako sa isa kasi kakampi ko to. May mga bagay na ganun, may mga tao na ganun na kalibitan ay pinipili nila yung mga tao na o mga preacher na pakikinggan nila kung sila ba ay masasaktan o magiging masaya doon sa preacher ng tao. At marami niyan, yung iba natutulog, nagkikwentuhan, nagsa-cellphone para hindi marinig yung sinasabi ng pastor. At marami din dyan yung mga tao na nag-iinggitan, nag-iinggit sa isa't isa, at ang nagiging dahilan na nagkakaroon ng division. O dito ako sa kanya, dito ako sa ganun. Sabi nga dito sa verse 4, ito ay sapagkat may nagsasabi ako ay kay Pablo, ang iba ay nagsasabi ako ay kay Apolos. Hindi ba ito nagpapakitang kayo ay namumuhay pa ayon sa laman? So, yung pagkakaroon ng pagkakabahabahagi na sa halip ay iisa lang yung pananampalataya na meron tayo, pero dahil nga sa masyado pang bata at immature pa tayo sa
sa paglilingkod sa ating Panginoon, kaya nagkakaroon ng pagkakabahagi. So, number 3, sabi dito, they focus in people such as human leaders. So, eto na nga yung sinasabi ko kanina na ang focus nila ay hindi doon sa Diyos, kundi sa tao. Na kung ano sabihin ito, ganyan-ganyan, yun yung sinusunod nila. Kaya, mabilis silang matibag, mabilis silang mawasak yung pananampalataya na meron sila. Kasi, human-based sila. Hindi sila nakabase doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya, kapag may nasabing mali, mawawala na kagad. At magiging dahilan nito ay hindi na tumuloy, tumigil na sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pag-usapan na lang yung mga bagay na nagawa na malino o nasabi ng isang tao na nag-mention sa kanya. So, para naman po sa ating application, sabi dito, be spirit-led. So, sabi nga, tayo ay magpasakop sa ating Panginoon at pangunahan naman tayo ng banal na espiritu upang sa ganun na hindi tayo yung mag-control sa atin kundi yung banal na espiritu. Hindi yung sarili natin yung masunod kundi yung banal na espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin na mahirap, maraming dapat pagdaanan, harapin dito sa mundong ito, sa pitan ng laman o anumang bagay, sapagkat dati pa man, una pa lang, sabi nga sa lugar ng Corinto, marami na yung mga prostitute na hanggang ngayon. Meron din na pumapato sa mas matanda sa kanila. Hanggang ngayon nangyayari pa yan. At kapag hindi tayo nakabantay sa ating buhay spiritual, maaaring magawa rin natin mga bagay na yan. So, iwasan natin na magkasala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikiapid, pagkakabahabahagi. So, number 2, sabi dito, promote unity. So, hindi tayo unity team o kay Marcos, walang ganon. Walang kay Gloria, walang kay Marcos, walang kay Lenny. Sabi doon, promote unity o pagkakaisa. Dapat sa isang simbahan upang maging matatag at magkaroon ng magandang improvement yung buhay spiritual natin, even the church, is magkaroon tayo ng unity o ng pagkakaisa na maging isa yung layunin natin at goal natin na mapapurihan lamang ating Panginoon. So, number 3 sabi dito, focus on Christ. So, wag tayong mag-focus sa mga mali ng ibang tao. Wag tayong maging silosa, wag tayong mainggit, sapagkat ang Panginoon ay manilaan sa atin, sa bawat isa sa atin na the best. Kaya hindi mo kailangang hanapin sa iba yung wala sa'yo. Ang gawin mo lang, kung anong meron ka, yun yung pagtibayin mo, yun yung improve mo, sapagkat hindi tayo pare-pareho ng talento, ng estado ng buhay na binigay ang ating Panginoon. But, yung pananampalataya natin sa Kanya, yun yung tinitingnan natin Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo ay pantay-pantay na tinitingnan ng ating Panginoon sa Kanyang harapan. Kaya, let's focus on Christ. Alamin natin ano ba talaga yung tunay na focus ng buhay ng bawat isa sa atin. At ganun din na alalahanin mo yung pagkakatubos ng ating Panginoon sa atin para lang maligtas tayo at makalapit sa ating Panginoong Diyos. So, again, I hope may natutunan tayo sa maikling video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.